Baka nagtataka kayo bakit paulit-ulit kalimitan ang aking mga designs. Ay aba, syempre, yun ang order ng ating kliyente kaya kailangan nating sundin. Dini nga sa pinagawa ng aking kliyente from Tansa Cavite ay medyo kakaiba yung pinakang-base ng ating gown. Siyempre, medyo may pagka-long gown na effect itong ating ginawang costume para naman magmukha talaga siyang kakaiba kumpara dun sa ginawa ko kay Tanawan City, Batangas na nag-best in national costume. Siyempre, pagkabuo natin yan ay utay-utay na nating lalagyan niya ng mga elements at mga design na nababagay dito sa ating gown. At gayon din ang mga elements nito na request ng ating kliyente. Kaya syempre kailangan nating dagdagan ng sipag at tiyaga ang paggagawa niyan para naman ma-achieve natin ang gusto ng ating kliyente. Dito nga sa pinakang-base ng ating body na ginawa natin dito sa ating costume, medyo heavy talaga yung pagkakadesign niya. Dahil ang request ng ating kliyente ay kailangan yung design na binigay niyang picture ang kailangan masunod. Kaya naman nilagyan ko na ito ng mga drawing at mga trace para naman mabilis na itong mabidsan at matahian ng mga iba't ibang klase ng pearls ng ating mga beaders. Kumbaga nga itong pinakang-base na ginagawa natin ay talaga namang napakadaming effort kailangan natin diyan para naman ma-achieve natin talaga yung gusto mangyari ng ating kliyente dito sa ating ginagawang gown. Alam niyo ba mga creative na sa tinagal-tagal ko na gumagawa ng costume, hindi pa rin natin maiiwasan na magkakamali or medyo pumapalpak. Siyempre, parte yan ng buhay at may mga kliyente tayong na-encounter na kung saan yung outcome ng ginagawa natin na hindi nila nagugustuhan. Kaya naman, bilang isang designer, kailangan nating makabawi sa mga bagay na katulad nito. Experience is the best teacher, ika nga. Pero kailangan pa rin nating matuto habang umuusad ng ating buhay para naman sa mga susunod na panahon ay mabawi natin yung mga bagay na nagkamali tayo. At dito sa parteng ito mga creative ay utay-utay na nilang nilalagyan yung mga trinace kong mga guhit at mga design diyan. Ang nilalagay nila diyan ay mga gemstones na may pagka-rainbow siya ng design. At sa pinaka mga pag-ita niyan ay ilalagay naman nila yung mga pearls at mga sequins na ikakabit natin dito sa base ng ating gown. Alam nyo ba mga creative, nang magsimula akong mag-vlog at tumanggap ng mga costumes na order ng ating mga kliyente, ay parami na ng parami yung mga workers na nabibigyan natin ng mga extra income at extra trabaho. Lalong-lalo na yung mga senior natin. May dalawang senior kasi ako na naggagawa at nagbibids dito sa amin. At malaking katulungan ito para sa kanila, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya naman, labis-labis ako nagpapasalamat sa ating mga kliyente na patuloy na naniniwala sa atin at patuloy na namamangha at natututo sa ating mga ginagawang video. At asahan nyo po mga creative na marami pa tayong mga videos na kung saan marami pa tayong may bahagi mga tutorials at mga techniques na nalalaman ko lalong-lalo na ngayon at marami na ako mga nani-discover na mga bagong technique at mga bagong designs. Kaya abang-abang lamang po sa ating mga masusugid na tagapanood na kung saan ay gustong-gusto nilang matuto sa mga craft na katulad nito. At balik na nga tayo mga creative dito sa ating ginagawang costume. Sa parting ito mga creative ay tinatahian naman nila ng mga white beads. Yung mga pag-ita ng mga dinikit nilang mga gems at mga pearls diyan sa pinakang base ng ating costume. Para naman mas magandang tingnan siya. Kumbaga nga ay para makita ng ating kliyente na pinaghirapan talaga ang costume na ating ginagawa. Hindi po biro ang pagtatahi ng mga gantong klase ng beads, lalong-lalo na at may mga design tayo na gusto nating ma-achieve at makita talaga. Kaya naman, kailangan talaga ng sipag at tiyaga sa paggagawa ng ganyan. Minsan nga ay nag-overtime kami mula gabi hanggang umaga kasi kailangan talaga yung mga gantong klase ng pagkakataon ay kailangan talaga nating sulitin, lalong-lalo na kapag may mga deadline tayo na kailangan marating. At kung mapapansin yung mga creative dito sa design na ginagawa nilang ito ay gumawa kami ng parang palikpik na ilalagay natin sa pinakang gilid ng gown. Dahil nga may pag-aquatic yung design ng ating ginawang costume at kahawig ito nung gown nga ni Tanawan na ginawa nating costume. Kumbaga nga ay kailangan nating iiwas yung pinakang design nito para hindi sila magmukhang parehong-pareho. Kaya naman yung pinakang base nitong ating ginawang gown ay sinunod natin yung pinakang design na gusto ng ating kliyente. Kaya naman mga creative, habang ginagawa nila itong costume na ito at nakikita ko na maganda-maganda yung naging kayarian niya, ay masayang-masaya yung puso ko dahil alam ko na ma-appreciate ito ng ating kliyente. At syempre, mas magiging masaya yung magiging candidate nila lalong-lalo na kapag suot na ito at nakita na talaga nila na maganda yung naging outcome ng ating ginawa.
At hindi pa nga diyan natatapos ang ating obligasyon para sa costume na ito. Kaya naman ako na yung gumawa ng mga headdress nito, yung shoulder crown, na kung saan napakaraming pearls at beads talaga ang kailangan nating magamit diyan para makabuo ng ganito. Sa totoo lang mga creative, kapag nakabuo ka nito, ay syempre maiisip mo talaga na napakarami ng magagastos mo, lalong-lalo na sa mga beads na katulad nito. Kaya naman hindi talaga biro yung pagpapagawa ng ganito at medyo may kamahalan talaga. At talaga naman kailangan mo ng todo effort diyan. At isa pa mga creative, itong gantong klase ng shoulder crown nga pala ay medyo may kabigatan dahil nga sa dami ng mga nakalagay at mga nakatuhog dito. Kaya naman nire-remind ko lang kayo na kapag gagawa kayo ng ganito, kapag gusto nyo talaga ng magandang maganda, ay tiis ganda talaga ang gagawin natin dahil medyo mabigat nga lang siya. Kaya kailangan talaga natin ng todo effort at todo ingat sa paggagawa ng ganyan. Nilahukan ko nga pala ang mga creative yan na mga nakalawit na mga plastic na parang mga shells. Pero nilahukan ko din ito ng parang mga kapis talaga. Kaya naman kung mapapansin niyo, lalong-lalo na kapag nakita nyo sa personal, ay nagtutunugan yung mga nakalawit niya. Kaya masasabi ko lang mga creative, isa sa mga advantages na mga creative at mga malikain tao ay ang mga nakakaisip na mga kakaibang design, lalong-lalo na kapag kailangan talaga nating mag-innovate sa mga costume na ginagawa natin. Kaya naman sa mga tao at mga designer na kung saan nag-excel talaga sila sa pagdidesign ng mga costume na kamangha-mangha talaga, ay saludo po talaga ako sa kanila, lalong-lalo na yung mga designers na kilala internationally. Napakaganda ng mga creations at mga designs na inilalabas nila. Kaya naman nilo-look up ko talaga yung mga designers na talagang iniidolo ko, na sana balang araw maging ganun din ako at maiwasan na po natin sana yung mga hindi magandang pangyayari, lalong-lalo na sa pagdidesign natin. At ito na nga mga creative ang kinayarian ng ating ginawang costume para sa Miss Tan sa Cavite. At hanggang dito na lang po muli mga creative. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!